Ito po si Ligutan nagpapauso, no? Sabi niya kasi, wala naman daw po sa konstitusyon na 16 ang boto. Pero may nakita ko na sinabi niya na paano daw kung sabay-sabay, sumakay na aeroplano yung mga senador, sabay-sabay na nag-crash yung aeroplano, namatay sila. Paano daw yung wala nang 16 na mabubuo? Hindi na makukonvict si BP Sara. Halimbawa, kung natira daw ng mga senador for conviction kay BP Sara, kung stricto daw sa 16, paano daw kung nag-crash yung eroplano ng mga senador na sabay-sabay sila namatay? Konti lang yung natira. Gusto ko yung yung eto po. Tignan nyo kung gaano kapilosopo tong tao na to. Sabi kasi ni Ligutan, tinalakay ni Ligutan sa isang forum kung paano dapat intindihin ang kinakailangang boto para makonvict ang isang impeachable official. Ayon sa kanya, nakasaad sa saligang batas ay 2/3 of all members at walang literal na numero 16 na nakasulat doon. Tama naman yun. Pero kung 24 po, napaliwanag ko na to kanina, ulitin ko na lang kasi baka marami sa inyo hindi nakapanood. Tama po, wala nakalagay na 16. Pero ang ibig sabihin ng 2/3, kung 24 ang senador, 16. Yeah? O may palusot siya. Halimbawa daw, nagbigay siya ng isang haka-haka. Sabi ni Ligutan, kunwari, ang mga senador ay sumakay sa isang eroplano at yung eroplano ay bumagsak. Paano kung kalahati ng mga senador ang nawala? Tapos mayroon tayong impeachable officer na malinaw na guilty at gustong alisin ng taong bayan. Kunwari, sabi niya, kunwari, di ba? May bumagsak kayo eroplano sa kayong kalahati ng mga senador. Alam mo, ang batas, Ligutan, hindi yan ginawa sa mga kunwarian. Kunwari lang yung halimbawa mo Ibig sabihin ng halimbawa mo, malabong matupad yan. Kunwari, may sumakay na 8 na kalahating senador, 12. 12 senador sa isang eroplano tapos nag-crash. Paano daw yun? Ikaw na nga rin na nagsabi, Ligutan, di ba? Ikaw na nagsabi na ang nakalagay sa konstitusyon, patulan natin, kunwari, totoo yung sinabi mo. Okay. Patulan natin. Malinaw naman po Pwede bang magtanggal ng mga senador? Pwede po. Pwedeng tanggalin po ang senador kung siya ay patay na. Hindi na siya senador. Pinaiikot mo lang, Ligutan Akala mo bobo mga tao Kasi yung senaryo niya, kalahati namatay. Paano yan? Kung yung naiwan, gusto nila makonvict si BP Sara, wala na silang 16. 12 na lang sila Di ba? 12 na lang sila. O sige, pagpalagay na natin tama yung senaryo mo. May namatay na 12 na senador. 12 yung natira. Ano ba nakalagay? 2/3 ng senador. Pag namatay na, pwede pong magtanggal ng senador Hindi alam ni Ligutan na alam natin yan. Alam naman niya yan Dahil nga pinaiikot niya yung tao, gusto niya tayong kumbinsihin na dapat hindi 16. Mamaya na yung hindi dapat 16. Eto muna. Palagay mo ng totoo na 12 namatay. Meron din po nakalagay kasi, paano i-consider yung mga senador? Paano tatanggalin ang isang senador? Di ba? At pag natanggal ba yung senador, papalitan ba siya? Hindi po. Pag natanggal ang senador, hindi siya papalitan. Kaya meron po tayong mga senado na 23 lang po ang senador. Bakit? Yung kay Gloria, natatandaan ko yung kay Gloria 23 lang ang senador kasi si Gloria na-elect bilang vice president.
Meron po mga pangyaring ganyan na meron pang isang pangyari nakalimutan ko na lang. Isang senador ginawang cabinet official na bawasan. Pero hindi po dadagdagan yan. Hindi po dadagdagan yung senador. 23 pa rin po sila. Okay. Ngayon, sa sinasabi mo kunwari lang naman eh. Pwede mo silang tanggalin, patay na sila eh. Ang patay ba na senador ay senador pa rin? Pwede kang ang buhay na senador, pwede nyo nga tanggalin eh. Sa pamamagitan ng 2/3 vote. Halimbawa po, yung senador na yan, napatunayan na manyak. Alam nga naman hindi nyo tanggalin yan. May video, binidyo niya yung sarili niya. Di ba may mga nagbe-video na kumakanta ng Careless Whispers? Halimbawa, tinuyo yung isang senador. Meron siyang binidyo niya yung sarili niya na Careless Whisper. Pwede po siyang tanggalin bilang senador. Kasi karumal-dumal yung gawain niya. Sa botong 2/3, pwede ka na matanggal na senador. Kaya na kailangan 2/3 din yung buboto para tanggalin ka. Yung patay ba na senador, senador pa rin? Pwede ngang buhay, tanggalin. Yung pampatay, hindi tatanggalin. O kung 12 na lang natira at gusto nyo magbotohan, di 2/3 ng 12, putya, niloloko mo kami. Di ba? Gusto nyo lang sabihin na dapat daw hindi sila stricto sa 16. Alam mo, kaya nila kinakampanya na dapat hindi stricto sa 16. Kwenta sila ng kwenta eh. Mukhang hindi bibigay itong mga nililigawan nating bumaliktad, mukhang hindi babaliktad. Kinakwenta nila eh. Hindi sila makakabuo ng 16 votes. Kaya nangangampanya sila na bawasan yung 16 votes. Hindi po obra yan. Yung mga nakakulong, senador pa rin yan. Dahil si De Lima, matagal na nakulong, senador pa rin. Sabi niya nga, 7 taon siya nakulong. Senador pa rin siya kahit na nakakulong siya. Kaya yung mga pinakukulong ninyo, ginagamit nyo lang yan para matakot yung mga hindi pa nakukulong na bumaliktad. Na siya nga ginawa ni Chis Escudero at saka ni Joel Judas is Lord Villanueva. At saka si Chis Cariote. Kasi binigyan nila ng sample eh. Eto ang gagawin namin sa inyo pag hindi kayo bumaliktad. Majijinggoy kayo. Yun lang yun. Pero yung ngayon, kung nakwenta na nila, di ba? Senador pa rin si Bato. Hanggat walang 2/3 na nagtatanggal kay Bato. Anong katunayan? Nakikinig kami sa impeachment mula simula eh. Nagro-roll call, tinatawag pa si Bato eh. Nagro-roll call, tinatawag pa si Marcoleta at saka si Jinggoy. Dahil nung una, yayabang ng mga prosecution na sa ebidensya namin, talo na kayo. Anong ebidensya? Ngayon, ang pinagmamalaki na nila yung testimonya ni Acosta. Ano yung testimonya ni Acosta na yun na yung kung ano man bam yan. Yan daw yung pasabog na nila. Dahil inamin daw ni Acosta na inutusan siya ni BP Sara. Sino po bang hindi nakakaalam na huwag niyo na kaming paikutin? Si BP Sara mismo ang nanghingi ng confidential bombshell. Si BP Sara mismo ang nanghingi ng confidential fund. Anong anin ni BP Sara yan? Gagastosin. Nung ginastos ni BP Sara yung confidential fund sa confidential na gawain, masama ba yun? Dinadramahan nyo lang, parang 11 days lang. Ha? 11 days lang? Ginastos? Ano na patunayan? Walang illegal. Ngayon, tanggalin natin. Sabihin natin yung sinasabi mismo ni Redon.
Oh, yan ang bombshell namin. Yung testimonya ni Acosta. Yan yung naging dahilan. Kaya nabigyan sila ng notice of disallowance. Oh, ano po ibig sabihin ng notice of disallowance? Sapat na ba yun para matanggal sa pwesto, notice of disallowance? Hindi po. Dalawasin ko po ang notice of disallowance sa COA. Ang tanong, pag may notice of disallowance ba, sapat ka, yan ba impeachable offense? Hindi. Hindi pala eh. In fact, notice of disallowance yan, hindi pa yan final dito mismo sa COA. Minadali nga nila yung notice of disallowance eh. Dahil wala nang pinagdaanan, hindi na memorandum, audit memorandum. Hindi na nagbigay ng audit memorandum, hindi na nagbigay ng notice of suspension, notice of disallowance agad. Yun ang unusual, yung ginawa ng COA. Bakit po unusual? Kaya unusual yan kasi gusto nilang ihabol sa impeachment. Unusual po yun. Meron bang notice of disallowance agad? Hindi mo man lang pinagpaliwanag. Hindi pa po nakakapagpaliwanag yung OVP, notice of disallowance agad. Oh. At ang pinakamalaking question, impeachable offense ba ang notice of disallowance? Hindi. Kahit final na badong, hindi pa rin. Hindi po. Hindi po yan. Kinakailangan mong patunayan na nilustay ni BP Sara yung pera na ni-notice of disallowance nyo. Putya, nang bibigla lang kayo. Ha? Sino nag-utos? Si BP Sara. Alam nga na mga mag-utos si BBM. Sino nag-utos sa'yo na i-withdraw? Sino nag-utos sa'yo na dalhin yan dyan? Hindi ikaw ang namigay kala Mary Grace Piatos? Putang dami nun. Okay.